Nako, Inday, BP Sara, may rest ba kay Auntie Claire? Ang tindi na real talk dito si Auntie Claire. No? At dito, pag-uusapan din natin, Auntie Claire nagsalita ulit. Ihanda nyo na yung mga pang-high blood nyo. Talaga yung sagot niya, ma-high blood kayo sa kanyang sagot. No? So kung talagang kaibigan ba talaga, etong si BBM at si Mabanta, no? Kasi alam naman natin, siya nagpasimula nito eh, no? Alam natin si Mabanta, isang media, no? Nasa media si Mabanta o isang vlogger din, no? Siyempre, lahat ng picture, meron na siya. At meron siya nagpapapicture. Ibig nyo palang sabihin, halimbawa, mainstream media. Halimbawa, mag-isip kayo ng isang mainstream media, mag-extortion. Ibig sabihin, lahat na nakuha na, no? Damay. Ha? Lahat na ng picture ng, halimbawa, isang mainstream media, napatunayan manluloko. Ibig sabihin, lahat ng nagpa-picture shot, manluloko lahat. Ganun ba yon? Ganun ba yon? Ang dami nun. Lahat ng politiko, damay. Lahat ng artista, damay. Hindi kasi ganoon kayo mag-isip. Hindi porket may picture na nasanay kayo kay Madriaga, may picture kay Sara, ganoon na kayo mag-isip. Hindi porket may picture, damay lahat. Kasi ganoon sila mag-isip eh. Halimbawa, ganito. May picture kami ni Senator Marcoleta. Ibig sabihin ba, pag si Senator Marcoleta nagkasalap, damay ako? Ha? Ba, 1,000,000 na nagpa-picture sa kanya, lahat ng 1,000,000 damay? Si Mabanta, lahat nagpa-picture sa kanya, si Presidente, si Harry Roque, si Robin Padilla, Pacquiao, at si Isko Moreno. Lahat yun damay, dinadamay nila eh. At yun na yun, kasi pinupost nila. Bataan niya si Isko Moreno, meron din kasama. Ano ka Isko, booking ka ngayon. Ang babaw, napakababaw po. Isa pa to, panoorin natin si Auntie Clara kung gaano kababaw. Challenge ko rin, bigyan niya ako ng larawan na magkasama si Franco Mabanta at ang Pangulong Marcos Jr. Lalong-lalo na sa kanyang wedding, kung saan ang mga kasamahan niya ay parang nagagawi sa tinatawag na BDS. Nakita niyo bunga nga. Bigyan daw ng larawan. Hindi ko alam kung ano yung bigay ng larawan dun sa wedding, sabi niya. No? Kasi sa wedding ho, hindi ko alam kung wedding ni Mabanta kasi si Mabanta, kinasal po ito nakaraan lang April. Ito lang. Kinasal po si Mabanta. Ngayon, hindi ko alam kung anong wedding yung tinutukoy niya na nasan si Mabanta. No? Bakit ka naman magbibigay ng isang kondisyon na ikaw ang pipili? Ha? Di talaga ligtas ka. Parang ganito. Ganito. O sige nga, magbigay kayo sa akin ng picture namin ngayon na magkasama kami. O syempre, wala, kakulong si Mabanta eh. Parang gano'n, nagbibigay siya na napakalabong masagot. Hindi ikaw nagpasimula niyan, mami. Di ba nagpakita ka ng picture kay Duterte magkasama sila? Sabi mo, ikaw na sumagot. Di ba? Tuloy natin. Critics, specifically Attorney Harry Roque, are challenging your statement a day ago na hindi friend si Pangulo at si Franco Mabanta. Sapul siya ng reporter dito eh, napahiya siya eh. Pahiya siya, hindi niya napag-aandaan, hindi niya napagdaan sa alam mo kasi sobrang busy din ng spokesperson talaga. Ito, hindi niya napaghanda yung sagot. Kasi sagot niya, tiyan mo, napakapangit ang sagot niya. No, talagang masahol pa sa pinakalusot na lusot. Posting old photos of the President and Franco Mabanta. Can you just please clarify po, ano po ba ang status or relationship ni Pangulo with Mr. Mabanta? Ang tanong ng reporter friend ba to? Sabi mo kasi hindi friend to ni Mabanta eh, hindi friend eh. Tingnan mo sagot ni Auntie Clara, ang layo sa tanong ng reporter. Tingnan natin, kailan ba yung sasabi na 2018, wala naman nagdi-deny na naging social media director. Wala naman nakapag-deny. Ang tanong sa'yo kung friend o hindi, sumagot ka. Oo, hindi lang. Friend ba yan o hindi? Kasi pag sinabi mong friend, pala sila, mali doon sa sinabi mo. Di ba? Fake news ka nung nakaraan. Pag sinabi mong hindi, di okay. Di ba? Friend ba talaga sila o hindi? Kasi pag sinabi mong hindi, mas mapapatunayan namin sa mga litrato. Nagpaghanda pa ng birthday, nakita niyo yung video, di ba? May birthday pa. Hindi ko na i-express ito kasi may sound eh. Di ba? Pero mamaya, tatanggalin ko sounds mamaya. Di ba? Ibig sabihin, ito hindi ko tinatalakay kung sino si Mabanta. Kasi sabi nyo kasi sa akin, munting ka naman talakayin mo si Mabanta, sino ba talaga si Mabanta? Ano meron dyan? May alam na ako kung ano bakit lumitaw si Mabanta, pero hindi ko pwedeng isabihin dito. Binubuo ko pa yung mga kung talagang legit. Ayoko kasi ma-fake news ako. No? Dito kasi, pag-uusapan na natin dito, kung talagang friend sila o hindi ni Mabanta. Di ba? Friend na friend sila. Hindi niya friend eh. Alam mo kasi, tuloy natin. Tapos sinabi niya kung ilang buwan na kasama. Ng Pangulo, itong si Franco Mabanta.
We're talking of now. So, challenge ko rin, O, sige. bigyan niya ako ng larawan Oh. na magkasama Mm. si Franco Mabanta at ang Pangulong Marcos Jr. Lalong-lalo na sa kanyang wedding kung saan ang mga kasamahan niya ay parang nagagawi sa tinatawag na DDS. O, tabo ha, sabi niya, bigyan mo ako ng larawan na magkasama si Bibi mo si Mabanta, lalong-lalo na, ibig sabihin dalawa. Bigyan mo ako ng larawan na magkasama si Mabanta, hindi ko alam kung kailan date yung kailan ginagawa niya. At lalong-lalo na, sabihin dalawa, isang magbigay ng larawan na magkasama si BBM at lalong-lalo na nung wedding ni Mabanta yata. Hindi ko alam kung sinong wedding niya, sabi niya. O, dalawa ang pinapaproduce mo. O, so yung wedding wala talaga. Pero nung picture, meron talaga. Ayan o. Hindi ko alam kung inihingi mo. Kasi baka sabi niya ganito bigyan mo ako now ng picture. Wala ka talaga bigyan ng picture now. Masisi Duterte, o sige. Kung sabihin ko rin sa'yo, bigyan mo ako now ng picture ni Sara sa ni Mabanta now. Talo ka kasi siya nagsimula Nagpakita, tinanong ka ng reporter dati, nagpakita kung ano ba relasyon ni BBM kaya sabi mo hindi friend. At nagpakita ka ng picture ni Duterte magkasama si Mabanta at si Sara Duterte. Sabi mo, pakitanong, although wala ka naman sinabi ibig sabihin, pero sinabi mo doon, pakitanong sa kanila kung ano ibig sabihin ng larawang ito. Sinagot ng mga netizen, sinagot ng maraming mga politiko rin, dating politiko, si Harry Roque. Sinagot. Anong sagot nila? Ito, sagutin mo rin to. Bakit kasi, nagsabi ka kasi hindi friend. Okay lang kung sinabi mo, ay dating kasama niya. Hindi sinabi mo hindi friend Lumalabas talaga, para lumalabas, sinungaling ka na naman. Di ba? Nagsisinungaling na naman tayo. Ipaliwanag mo yun. Nakaraan niya, pinagbigyan ka na namin Ano ba yung nakaraan? Di ba yung nakaraan ano yung nakaraan yun, yung tungkol dun sa nahuli. Na para sa'yo mo, na-hold. Na ano lang. Di sana ginamit ng Pangulong termino na hold, hindi nahuli. Kasi ibig sabihin nahuli sa amin, nadakip, na-arrest. Kasi tinutugi si Saldi. Di ba? Napalo sa tong mo yun, pinagbigyan ka namin. Ngayon sa friend naman, ano ibig sabihin na friend mo, friend, sabi mo friend, hindi friend, hindi friend. Eto may mga picture tingnan nyo may mga picture dito, ayan sabi niya ni Harry Roque, 2018 to. And here ready to anyone has ever been, no one else, and rather see in 2022. Sipi mo, tapos sabi mo 2018. Ito, may aso, kilala. 6 months. Alam mo sa 6 months na aso, hindi ka basta-basta makakahawak ng ganyan. Ano yung araw-araw hawak mo yung aso? Ayan sa bagay, kung mabait yung aso, okay lang kahit 2 araw lang. Ayan magkasama. Picture, ayan Ano ibig sabihin nito? Ayan Hindi ba sila magkaibigan? Magkakilala lang? 6 months magkakilala, pwede ba yung payag ka? Kasama mo ng 6 months, sabihin sa'yo, kakilala mo lang. Sige, ganito. Tita, tito, tawag ni Mabanta dyan. Magkakilala kayong 6 months, sabi mo. 6 months, sabi niya kasi. 6 months lang sila nagkakilala, naging social media yata. So, ibig sabihin, nagkakilala. Payag ka, 6 months kayo laging magkakasama, hindi ka kaibigan. Anong tawag sa'yo? Basura? Anong tawag sa'yo? Di ba? Ayan Ayan hindi naman tinanggi ni Claire dito, na, panoorin natin ulit. May mga epekto po ba na idudulot nitong mga DDS trolls sa social media? DDS trolls. Sus naman. Alam mo, iba ang DDS dun sa mismong katawan ng Duterte. Yan, mga supporter lang yan. Nagkakamali din yan. Di ba? Bakit? Lahat ba ng DDS magkaka-ugday lahat? Alam mo, DDS yung kapitbahay ko, naagawa ng krimen. Alam ba ni Duterte yun? Pag nahuli ba yun, DDS siya, kasalanan ng Duterte na naman yun. Kasi supporter siya ng Duterte. Ganun ba yun? Anday lang pala sisihin ng isang tao, maging supporter ka lang, ituro mo siya, ay supporter ako niyan. Ano ba? Si Auntie Claire. Nahuli ako. Supporter po ako ni Auntie Claire. Ano kinalaman kay Auntie Claire nun? Gusto mo ganun gawin? Di ba? Hindi siya supporter, kaya nga supporter yan Definitely. Why? At tulad niya, ano ba ang sinusulong ng Pilipinas? Ano ba ang sinusulong ng mga ASEAN member states? Pagkakaisa, pagtutulungan. Pero mukhang wala ito sa lingwahe
ng Vice Presidente Oo, na talaga. makipagtulungan. Ano makipagtulungan? Wala sa linya ng Vice Presidente. Ba't napipikong ka? Ba't aasar ka? Kasi mga media, huwag nyo kasi tatanungin si Ate Claire ng masakit sa kanya, yung hindi niya kaya sagutin. Kasi a-adlib yan sa inyo. Yung sasagot niya sa inyo, hindi tugmado sa tanong nyo. Yan, napipiko na sa inyo, tignan nyo. Huwag kasi magtatanong tungkol sa friend, kung friend ba si BBM o si Babanta. Kasi dito ba, kaibigan, hindi na pinag-uusapan dito kung friend sila ni BBM o hindi. Wala problema eh. Si Babanta kasi isang media. Natural na kasama niya si BBM kasi media, dating magtatakbong presidente at Marcos talaga yan. Kilalang pamilya yan. No? Kahit si Mabanta, kahit sino kayo pwede magpa-picture, pwede kay Recto, pwede kay Isko, pwede kay Pacquiao, walang problema. Hindi ang issue dito, hindi porket makasama mo, pagbibintangan mo ng kasama pala Anong connect? Kung kaso niya extortion at pangingikil kay Di Umano kay Romualdez, ba't mo sasabihin na kukuha ka ng picture, yan pala, ano kayo, ganyan talaga mga DDS, ganyan talaga mga loyalista. Ang usapan dito, hindi loyalista, hindi BBM, hindi mga DDS. Ang usapan dito, kung napatunayan may kaso si Babanta, okay, magaling ang otoridad natin. Pero dito, kaya sumasagot ang mga kampo ng DDS, kasi ma'am kayo nagsimula, nagpakita kayo ng picture ni Tatay Digong. Ngayon nagpakita siya ng video, tapos, ang nangyayari, tinatanong ka ngayon ng reporter. Diba? Kaya, sumagot ka na siyempre na maayos kung bakit sinabi mo na friend. Hindi sila friend. At makipag-cooperate. Yusek, sorry, kailan nawala as social media director? Sa aking pagkakaalam po, ito lang po ang naibigay sa akin. Parang tumagal lamang po siya ng 6 months. 6 months daw tumagal. Hindi ako niniwala. Meron ba naman noon? Pasimula 6 months, tatagal ka? 6 months po dahil according to them, nagbigay sa akin ng info, medyo hindi nagustuhan yung style. Yun lang po yung aking Di nagustuhan yung style. Pero sige, palagi natin hindi nagustuhan yung style sa trabaho niya tungkol sa media tayo eh. Hindi ko alam kung sa vlog ni BBM o sa media. Palagi natin, sige. nabigay sa akin information. And when was this, ma'am? Itong 6 months? Mga 2018. Style sa So, social Nakita mo lang kasi sa Facebook to 2018, kaya ano sasabi mo na. Actually, wala tayong personal knowledge dyan, but yun po yung naibigay sa akin information. But definitely now, they don't have relationship. I mean, the president and Mabanta. Wala po tayong alam sa ngayon. Dahil walang naibigay sa akin anong informasyon kung sila man po ay nagkakausap. Kasi meron naman siyang open letter. Itong si Franco Mabanta na na-post. So, kung sila ay close, ngayon, bakit open letter pa? Di ba dapat personal siyang nakikipag-usap? Ma'am naman, kayo naman. Sko naman, presidente si BBM, siyempre, respeto yun, ano ka ba naman? Ako nga dati kong kaibigan yung mayor eh. Hindi ko pwedeng kausapin ng basa-basa, respeto rin, siyempre, mayor na yun eh. Diba? Open, i-letter ko, kayo naman, ma'am, wag nyo naman kaming gawin ano, ma'am. Ginagawa mo kaming eng-eng eh. Past months, yung security na Yun ang binigay sa atin. Yun ang binigay ng information. Mga 6 months. More or less. Sa 2022, kasi 2018 yun eh. So, kung more or less 6 months, mukhang hindi. Yun ang aking pagkakaalam. Okay? Tamon, yun lang kanya pagkakaalam. Yun lang. Pero ito alam namin. Yun sa'yo ito sa amin. Ayan Andali, ito. Ayan Ang linaw-linaw kumpleto. Lahat magkakasama yan ba iniisipan namin na masama? Hindi, kasi normal lang talaga sa Marcos na may magpa-picture at may mga nakasamang ganyang personalidad. May kasalanan ba si Marcos sa extortion kay may kinalaman? Wala. Hindi kami nagbibintang ng ganito. Pero siya nagpakita sa mga DDS na larawan. Ano ibig sabihin niya? Titrigger niya yung mga DDS. Kaya, ngayon, binalikan ka ng DDS, nagpakita ng ganito. Hindi ka naman makasagot, uutal-utal ka. Para napipigong ka dyan sa media. Di ho ba? May reaction. Asa na ba yun? Asa na ba? Teka. Wag na to. Baka maano tayo. Dito. Yun nga ito. Pero, bumuelta si Sara Duterte, painggan natin sa kanya. Bumuelta siya ni Sara Duterte, painggan natin. VP Inday, good afternoon. Welcome back to the Duterte State. How are you today? I am okay. Today, I received this lovely bunch of flowers from our kababayan sa labas sa Duterte Street. Ang gawin nyo daw ay magdasal para sa bayan
at para kay Bongbong Marcos. Kasi tinanong niya ako kanina, sabi niya, nandito pa rin ba daw kayo? Sabi ko, oo. Tapos sabi niya, so nasa ilalim sila ng init. Sabi ko, oo. Tapos sabi niya, sabihin mo sa kanila, huwag sila magpainit. At sinabi ko na gusto niyo yung init. Unlike sa Pilipinas na nagtatago tayo pag nandiyan na yung init. Apparently, kayong mga tiga-Europa at mga lugar na malamig ay gusto nyo yung nasa ilalim kayo ng init. Ma'am, a little bit of politics lang, ma'am. No? Lagi. What is your reaction, ma'am, to the government actually going after individuals in the name of Jay Sonsa, Ka Eric, Eloy Bugris is also part of those who are going to be subpoenaed, ma'am, with respect to them airing their or exercising their freedom of expression. Do you have any reaction to this kind of attempt to suppress the freedom of expression? Ano yan? Masyadong sensitive yung mga ganyan na mga tao na apektado sa opinion ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure, at takot. So, that is the power of the individuals that they are going after. Takot sila dyan sa kanila. Oo. Ngayon, alos parang kulang na pagbawalan niyo yung mga nagsasalita sa inyo eh. Di ba? Hindi kayo papayad na may kritiko kayo eh. Di ba? If you're going to give an advice to this individual, ma'am, because knowing ikaw, ma'am, kaliwat kanan ang paninira sa iyo, but still you remain graceful, beautiful, radiant. What can you say as a tip para sa mga taong ito, para maging as beautiful as you are? Unang-una, kailangan nila ng plastic surgery para habulin itong pangalawa, kapag pangulo ka na, hindi na mahalaga kung ano yung atake sa iyo. Tama yun. Ang galing nito. Ang galing ni BP Sara. Wala ka nang pakialam sa mga atake. Kasi yung atake na yan, kaya nga ka naging presidente. Sa pagiging presidente, marami kang makakaaway, marami kang makakatalo, marami kang kritiko. At normal lang yon. Gawin mo, gampanin mo, yung trabaho mo. Kahit pasamahin ka ng, hindi ka naman pinapasama ng buong daigdig o buong Pilipinas eh. Mga ilan lang yan eh. Papatulan mo, didimanda mo. Lahat, di ba? Ipakukulong mo, di ba? Yan ang mahirap eh, di ba? Ibig sabihin, may kapalpakan kang ginagawa na ayaw mo malaman. Hayaan mo mahayag ang katotohanan sa'yo. Kung talaga wala kang ginagawa, hindi, ipakita mo sa tao yung, bilang ikaw ba, presidente ka, pakita mo sa tao yung, deserve ka maging ganyan, di ba? Ang mga mamamayan, kasi kasama yan sa trabaho mo. Dapat ang tinututukan mo ay yung paano mo maging mapayapa at maunlad. Tama, mapayapa, maunlad. Bakit? Ito hindi mangingialam daw ang palasyo sa awayan ni Libiste at ni Recto. Sipin mo yung ugaling yan. Di ba? Presidente ka, ikaw namumuno. Hindi ka mangingialam doon sa isang malalaking tao na nag-aaway, nagsasagutan, na nagkakaroon ng pagkabahabahagi. Siyempre, si Recto, marami din fans yan. Marami din supporter yan. Si Libiste rin, marami supporter. Ang nag-aaway dyan, supporter sa supporter na. Nagkakabahabahagi ngayon ng Pilipino. Sangay-sangay na, ugat-ugat na. Ang damay-damay na, pati kaibigan ni Recto, kaibigan niya ito. Partido ni Recto, partido ni Libiste. Away-away na. Bansa ang magkakaroon, lalo pinag-uusapan, ba't hindi ka nangingialam? At hindi mo pinakikialaman yung mismong pinag-awayan nila kung ano ba. Kung gusto ni Libiste, ibaba yung bat. Ayaw tanggalin naman ni Recto. Hindi ka ba mangingialam? Papabayaan mo na lang? Gano'n ang ibig sabihin niya, pabayaan lang. Hindi daw mangingialam ang palasyo eh. Isipin mo yun. Hindi lahat ng away hindi pinakikialaman. Tandaan mo yan. Pag ang away isang personal, hindi pinakikialaman. Pero pag away, ang bayan ay nasasangkot na, mangilam ka. Kaya ka nga presidente, kaya ka nga leader eh. Di ba? O, kaya nga sabi, sensitive yung mga ganyang parte. Di ba? Mangilam ka. Kasi ikaw uunlad, ikaw ay apekto ng bayan yan. Pag hindi ka nangilam. Di ba? Dati ganyan mga hari, hindi dati, kahit ngayon. Yung mga hari nangingialam. Isipin mo si Trump, namamagita sa away ng dalawang bansa kahit di niyang bansa yun. Kasi, yung relasyon, yung ekonomiya, yung trade, yung
pagtaas ng dolyar, yung crisis, alam mo, halo-halo na eh. Mangingialam ka, anong klaseng presidente yan kung di ka mangingialam? Hindi ako, sa akin siya, sa opinion ko lang bayan. Yan yung dapat na tinututukan mo. Hindi yung kung ano yung sinasabi mo. VP Inday, certain members of Congress are confident that they have more than 180 votes already once the impeachment report will be presented to the plenary. What can you say about the confidence about these individuals, saying that they wanted to reach even more than the numbers they had last year concerning your impeachment? So, madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. So, unta, mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta sa ilahang bulsa o sa ilang maleta. Perhaps we can entertain 3 questions from the crowd. Go ahead. Yes. Ma'am, ano po masasabi niyo na pinangalanan ako ng Brazil ang mastermind daw po sa blood control sa Romualdez and sabi? Iba naman ang sinasabi ni Martin Romualdez at ni Zaldico, no? So, kung totoo talaga na interesado si Zaldico at si Martin Romualdez sa hustisya, hindi lang para sa kanilang sarili, hindi para na sa taong bayan at sa Pilipinas, dapat sabihin nilang ano. One more question. Ma'am, ang debt na po ng Pilipinas is nasa 18.49% Trillion. ang Pilipinas. Tapos ma'am, ang employment po natin is nasa 5% na po compared to last year, 3.3%. As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga sabi ko pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang saloobin. mga Sentiment. hinaing, Yeah. yes, hinaing, mga galit nila, hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, pinatutukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. Mataas ang unemployment, nangungutang tayo ng nangungutang. Another question? Wala pa? How would you like to react on the statement of the Malacanang regarding the constitutional Philippine law over relative to the 2028 election, presidential election? Sorry. How would you like to react on Ano this yung statement? sinabi? Anong sinabi? Sinabi Ma'am, nila kasi kasi hindi ko ma'am alam. na we need to read the constitutional law about the 2028. No, I think, ano yun ma'am, reaction, statement yun ni Claire Castro about Ayan na. your demeanor when you answer the question about your preparedness to being the President of the Republic of the Philippines. Kasi that was my question, ma'am. Sabi niya, she asked you or urged you to read the law, the Constitution, being a lawyer itself. But Demeanor connected kasi sa tumawa ka daw, ganito, ganyan. Bakit ka daw ganun? Excited ka pa daw na pag-usapan ng election at hindi ka, well, si BBM, Siyempre, excited. Ay, huwag tayo magplastikan. Siyempre, excited sa eleksyon. Alam mo kasi, ang isang bagay, nandaan nyo yung ang graduation mo, excited ka Yun yung pagka-graduate mo, gusto mo magtrabaho na Diba? Lahat ng bagay na may kinalaman sa malaking posisyon, lalo na pag malaking posisyon na, presidente, senador, mayor, excited ka dapat. Dapat pag-usapan na yan. Diba? Ang hirap kasi sa Pilipinas, nagpapaka-plastic. Ang aga-aga pa, eleksyon na inuuna. Bakit? Ano ba dapat gawin mo? Anong pinagkaiba na maaga sa hindi? Okay lang maging maaga kung nagagampanan mo naman lahat. Di ba? Ano naman? Masama ba yun? Di ba? Agad hindi ka nakakalabag sa batas, hindi masama yun. ay nagkatrabaho, ganito, ganyan, but Okay. Lagi ko sinasabi na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga.
kasi pag pinapansin nyo, nafe-feed yung kanyang papansin na ugali. At ang problema kasi dyan sa kanyang papansin na ugali, nagdadala siya ng kahihiyan sa ating bansa. Kasi kapag nagsasalita siya, nandyan yung seal ng Office of the President. Sabihin, Totoo yan. Grabe, di ba? Alam mo, kaya duda ng iba, kaya nagsasalita ito, ganto bunganga na ito ni Auntie Claire. Ha? Kasi 2 years na lang si BBM eh. Para lumalabas, para mapasama lalo si BBM sa kanya, para pag nawala si BBM, magdidilawan siya. Oh, at least, napasama si BBM. Alam mo yun, style yan eh. Style yan eh. Parang lumalabas yan, traitor siya kay BBM. Kasi, hindi alam, ikaw ba, presidente ka ng Pilipinas, maayos ka. Okay naman si BBM, maayos naman. Sige, palagay natin, maayos naman yan. Tapos yung spokesperson mo, ginaganon, sumasama image mo, payag ka. Hindi ka pumapayag, pero di mo sinasaway, ibig sabihin, payag ka. Pag ang isang mali nakita mo, hindi mo sinaway, payag ka, kaysa ka dun. Kung nakita mo, anak mo, maling-mali na, hindi mo sinasaway, papayag ka, ibig sabihin. yung buong mundo na nanonood at nakikinig para bang mag-iisip sila na parang kawawa naman itong Pilipinas kasi ganito yung tagapagsalita. Totoo yan. VP Inday, what is your concluding statement? Your message. Tama, mahinaon si Sarah, sinasabi niya yun Pero ano si Auntie Claire? 'Di ba? Nagwawala yun, halos sapakin yung media. 'Di ba nakita yun, galit na galit siya, no? Easy ka lang. Edukada ka, abogado ka, spokesperson ka, easy ka lang. Sumagot ka ng may intelihente. Sumagot ka na may talino, na may karunungan. One more question, ma'am. Go ahead. Ito non-political naman po. Since you have been visiting our country, Hindi, okay na to, tapos na to. Maraming salamat po sa inyo. Dito, nagbigay tayo ng tsorya at opinion, reaction dito kay Auntie Claire na, alam mo, Auntie Claire, sana, sa susunod, hinahunan mo lang yung salita mo. Kasi, yung salita mo, buwabagay dun sa tono ng boses mo. Di ba? Dapat hindi. Dapat kahit yung salita mo mabigat na, pero hindi ka pagalit. Yung pwede mo sabihin na, hindi yung pati galit ka, nanggagaragal ka na eh. Halos, mamula-mula ka na sa galit eh, di ba? Parang pikong na pikong ka na eh. Parang, taong bayan ang kausap mo eh. Spokesperson ka, tagapagsita ka ng Malacanang eh. Manggaganyan ka, 'di ba? Ayusin mo dapat, 'di ba? Kasi kami nagpapasahod sa iyo diyan eh. 'Di ba? Tapos ganyan marinig namin sama ng loob, 'di ba? Nakakahatak ng galit. Totoo, nakakahatak ng galit. Oo. Mahinahon ka para yung galit namin hindi mahatak, 'di ba? Normal 'yan sa Biblia eh. Sa science din 'yan. Nasa science din 'yan. Kapag ang isang tao galit, magagalit ka rin. Pag isang tao naiyak, mapapaiyak ka rin. 'Di ba ganyan 'yan? Oh, nakakahawa yung galit, 'di ba? Kailangan maging mahinahon ka lalo spokesperson ka kasi. Hindi ka naman ibang tao eh. Di ba? Kahit, nako. Okay, maraming salamat. Isang makabuluhan talakayan na naman. Isang komentaryong napakaganda naman na inyong napakinggan. Maraming salamat. Paalam po sa inyong lahat.